Magandang hapon, Nel. Paano nasabi ni Pangulong Marcos na walang mali sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act? Magandang hapon, June. Pinag-aralang mabuti ang 2025 General Appropriations Act bago ito lagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. O City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso.